ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakatuwa ang pakiramdam kapag meron kang inspirasyon sa buhay. Mas nagiging masigla ka sa pagtatrabaho o pag-aaral. Para bang bumibilis ang oras kapag kasama mo ang iyong hinahangaan, kahit na hindi niya ito alam. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng palihim? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakatutok ngayon sa Barangay LS. Para pakinggan ang tampok na kwento ngayon sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jam. 35 years old na sa ngayon at ito ang kwento ko na nangyari nung ako ay 30 pa lamang. 5 taon na nakakalipas mula noon, sa dating trabaho ko sa isang ahensya ng gobyerno ay nakilala ko si Rico. Sa pagbabalik alaala ko noon ay may kakaiba akong pakiramdam. Sa unang pagkakataon pa lamang na makita ko siya ay naramdaman ko kaagad ang love at first sight. First time kong ma-love at first sight, kaya hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman noong panahong yon. Alam ko na lalaki ako at feeling ko noon ay hindi normal para sa isang lalaki na magkaroon ng pagkagusto sa kapwa lalaki, o pwedeng sinasabi ko lang yon sa sarili ko para patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Nangyari ang unang pagkikita namin ni Rico nang dumalaw ako sa dati kong pinagtatrabahuhan na kung saan ay siya ay isang bagong empleyado. Si Dada na aking kaibigan na doon pa din nagtatrabaho, siya ang tanging nakakaalam ng aking pagkatao. Kaya nang dalawin ko siya ay ewan ko kung sinasadya niya, pero siya din na nagpakilala sa akin kay Rico. Hindi ko din alam kung napapraning lang ba ako o kung totoo ang nararamdaman ko na crush ko si Rico. Papadudot, unang beses pa lamang namin na mag-usap ay nagulat ako na alam niya ang mga social media accounts ko at nag-friend request at nag-follow siya sa mga ito. Parang ang haba ng buhok ko at muntik kong matapakan ng mga panahong yon, Papadudot. Magandang umaga po, Sir Jam. Oh, hi, good morning. Sana magandang araw mo. Likewise po, sir. Sana kayo rin. Kamusta ang unang linggo mo? Okay lang, sir. Medyo naninibago pa lang po. Bakit naman? Kasi iba po ang nature ng job. Diretsuhin mo nga ako. GRO ka ba dati dahil ibang nature ng job mo? GRO? Ano po yun, Sir Jam? Guest Relation Officer? Ah, okay. You mean nagtatrabaho sa bar? Nako, hindi po, no? Okay, fine. Sabi mo eh. So ano nga ang dati mong trabaho? Freelance model po ako, sir. Pero ngayon, side hustle ko na lang kasi may regular job na ako dito. Regular job? Hoy, huwag ka mag-a-assume. Contractual ka pa lang. Oo nga pala. Biro lang. Pero balik tayo sa usapan natin. Kamusta ang unang linggo mo? Sir, paulit-ulit po ba tayo? Ha? Biro lang din po. Okay naman po, Sir Jam. Kinakapa-kapa ko pa ang trabaho. Sabi ko nga po kanina, medyo naninibago. Anong kinakapa mo? Pardon, sir? Ay, wala. So ano na nga ulit ang trabaho mo dati? Sir naman eh, freelance model po. Ay, oo nga pala. Pero pagdating sa'yo, hindi ako nakakalimot. Ano yon, sir? Wala. Sige, hindi na ako magtatagal. Babalik na ako sa opisina at may tatapusin lang akong tao. Gusto mo isunod pa kita? Charot! Pakisabi na lang kay Dada umalis na ako. Hindi nyo na siya hihintayin? Hindi naman siyang ipinunta ko. Po?
Wala. Ang sabi ko, ikaw, dapat galingan mo sa trabaho mo dito. Kasi kapag ako na ang section head mo, papahirapan talaga kita. Tiyos! Buti na lang pala, hindi kayo ang naging section head ko. Basta galingan mo para magtagal ka dito. Para madalaw kita palagi. Sir? Sabi ko, aalis na ako. Ingat sir. Ay sir, siya nga pala. Check mo notification mo. Nag-send po kasi ako ng friend request sa mga social media accounts mo at na-follow ko na rin. Ang dami mo na palang followers ha. Stalker ka ba? Buti na lang cute ka. Ano ka mo sir? Paano mo naman nalaman ng mga social media accounts ko? Ano po yung cute? Anong cute? Ewan ko. Kung ano-ano nadidinig mo. Pero kung tinatanong mo ako kung cute ka sa tingin ko, medyo mataas standards ko eh. Grabe ka sa akin Sir Jam. Hoy, joke lang. Baka magtampo ka na sa akin at di mo na ako pansinin ha? Medyo sobra po kasi yung nasabi nyo. Pakibawi na lang po sa pamamagitan ng pagsasabing cute ako. Alam mo, chinichika mo naman ako eh. Bumalik ka na nga dun sa desk mo. Ingat sir. Okay, fine. Very good. Bye. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Rico Papadudot. Mas napadalas na rin ang pagbisita ko sa dating opisina ko, pero hindi ito dahil na-miss ko ang dati kong trabaho, kundi dahil pakiramdam ko ay nabubuo ang araw ko kapag nakakasama at nakakausap ko si Rico. Tuwing buwibisita ko sa opisina nila ay palagi akong nagpapabango, naghahanda ng mga joke at banat. Gusto ko po kasi na masaya si Rico kapag nandun ako, at minsan nga inaasar ko si Rico para mapansin niya ako. Hanggang isang araw ay in-invite niya ako na magkape sa baba ng kanilang opisina. Papadudot, aarte pa ba ako? Siyempre, agad akong pumayag. Saka isa pa ay libre naman niya. E di bongga po, hindi ba? Pero noong nasa coffee shop na kami, nagulat ako dahil ako pala ang magbabayad ng in-order namin. Hindi ko na nakuhang mag-react kasi mukhang may problema si Rico. At dahil concerned ako sa kanya, ay ako na nga ang libre at pinakinggan ko siya, Papadudot. Rico, anong nakain mo't inimbitahan mo ko na magkape? Ikaw? Excuse me? Teka, libre ba to? Hindi. Hindi pa kami sumasahod. Di ba nga COS ako? Sa susunod na buwan pa ako sa sahod. Kanya-kanya pala to? Papalibre po muna sana ako eh. Kasi nga po… Sa susunod na buwan pa ang sahod mo. Ang tagal ah. Sige, kausapin ko si Dada para itanong niya si HR and i-follow up niya ang salary mo. Talaga sir? Hulog ka talaga ng langit sa akin? No problem. Pero in fairness sa order mo ah. Oo sir. Isang hot matcha at isang pasta lang. Wow ha, matcha at pasta lang? Hiyang-hiya naman ako sa'yo at mukhang gutom na gutom ah. Hindi pa kasi ako kumakain simula kanina. IF ako eh. Intermittent fasting mo mukha mo. Sabihin mo ka mo wala kang pera. Wala nga po, di ba? Sandali, kung ako manlilibre, bakit hindi ako siningil nung umorder tayo dun? Kilala ako dito sir, kaya pwedeng maya-maya nyo na bayaran. Ay iba ka. O siya, eat well po ha. Kain ka na rin Sir Jam. Don't mind me. Nakikita lang kitang kumakain, busog na ako. Ay sus, ito tikman mo. Sarap. Ganon? Isusubo tapos babawiin? Well, hindi pa naman bayad yan kaya bayaran mo na lang. Joke lang. Wala nga akong pera eh. Ang lakas makaaya ha? Tapos walang pera? Itong si Sir Jam, ang daming kuda. So ito na nga, may sasabihin ako sa'yo. Manliligaw ka? Joke lang. Wait, reserve mo yan at padating na ang order ko. Here's your order, sir. Enjoy po. Wow, mukhang masarap. O siya, anong sasabihin mo? Sir Jam, may problema kasi ako eh. Financial. Alam mo naman na hindi pa ako sumasahod. Sinabi mo na kanina yan. Magbabaka sakali sana ako na dun tumira sa'yo ng pansamantala. Medyo nabibigatan na kasi ako sa upa ko sa apartment. Nasa 5,500 pesos din ang bayad. Labas pa dun ang tubig at ilaw. Kung okay lang naman sa'yo.
Straight to the point Akala ko naman kung ano na. Pag-iisipan ko muna kasi sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama. Sige Sir Jam, nagbabakasakali lang naman kung papayag ka. Kahit ako na magluluto para sa'yo. Magaling pa naman ako magluto. Oh, interesting. Kailan mo ba balak lumipat? Ibig sabihin pumapayag ka? Hoy, wag assuming. Tinatanong ko lang kung kailan. Sir naman mukhang pinapaasa mo ako. Sige na nga, mukhang mabait ka naman. Maraming salamat Sir Jam. Tatanawin kong utang na loob to. Sandali, hindi ako makahinga. Ay, sorry. Ano ka ba? Gusto ko nga wag makahinga Chos! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Rico. Dinadaan ko lang sa biro pero half-men po ang mga yon. Sa totoo lang ay medyo makapal ang mukha ni Rico pero sa kabilang banda ay maganda naman sa tao ang diretsahang magsalita. Hindi ko din alam kung bakit ang bilis kong pumayag sa pakiusap niya. Yun ang unang beses sa buhay ko na magkakaroon ng roommate at hindi ako sanay na may kasama. Lalo pat ang makakasama ko ay ang lalaking hinahangaan ko. Papa Dudut, totoo po humahanga lamang ako sa kanya kasi crush ko siya. Paghanga lang yon, hindi po ba? Buti na lamang at meron akong extra na higaan na magagamit ni Rico. Kaya hindi niya kailangang tumabi sa akin. Lalo na't studio type lang ang aking apartment. Pero pwede naman sana siyang tumabi kung sakali. Sino naman po ba ako para hindi pumayag na mag-share kami ng higaan? Higaan lang naman yon. Ipagdadamot ko pa ba, Papa Dudut? Pero biro lang. Masaya lamang kasi ako ng araw na yon. Alam mo Papa Dudut, kapag kasama ko si Rico, nung mga panahong yun ay parang ang liwa-liwanag lagi ng paligid. Ang boses niya ay parang anghel sa pandinig ko. Ewan nga po kung bakit parang nakakalimutan ko ang prinsipyo ko pagdating sa lalaki. Ewan po kung bakit parang may kapangyarihan ang boses ni Rico at napapayag niya ako sa mga hiling niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko, Papa Dudut, dahil kasama ko na sa isang bubong ang dating iniinis ko lang at kinukulit ko sa opisina nila. Mas lalo ko na pressure dahil baka maubusan ako ng mga biro at pangasar kay Rico. At eto pa, natutunan ko na ring magluto kaya minsan ako ang nagluluto ng brunch naming dalawa. Pero nahuli niya ako minsan na nanonood ng mga tutorial sa laptop ko kaya booking ako na feeling chef lang pala. Pero si Rico ay legit na marunong at magaling magluto, Papa Dudut. Minsan ay gumagawa pa siya ng pizza tuwing merienda at ako naman ang nagluluto para sa hapunan. Medyo feeling prinsesa ako sa mga ganung bagay at feeling lang naman. At sinasarili ko lamang. Never po akong nagpabebe. Masaya ang mga araw namin pero kalaunan ay napansin ko na madalas na lumalabas si Rico kapag gabi na. Marami akong natuklasan na may iba't ibang babaeng minimit si Rico at dinadala niya ang mga ito sa isang lugar. Hindi ko napigilang sundan sila at pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kinabahan ako noon kasi baka mahuli ako ni Rico na sinusundan ko sila. Pero napagtanto ko na bahagi ng buhay niya yon, kaya tinigilan ko na ang pagsunod. Patuloy pa rin ang paglabas ni Rico sa gabi at akala niya ay hindi ko napapansin dahil nagpapanggap akong tulog. Isang beses nasumpungan kong sundan muli si Rico at laking gulat ko nang makita kong iba na naman ang kanyang kasama. Umupo sila sa isang waiting shed habang hinihintay ang pampasaherong tricycle at nag-usap. Sa ilang beses kong pagsunod kay Rico, yun lang ang babaeng nagtatrabaho sa drugstore na kakaiba kong tratuhin ni Rico. Iba kesa sa mga nauna kong sinundan, Papa Dudut. Kamusta naman ang araw mo sa trabaho?
At mukhang pagod ka. Oo, no? Ikaw ba naman nakatayo buong araw? Tumayo? Bawal kasing umupo eh. Lalo pat nasa counter at kakapromote ko lang as PA. PA? You mean pharmacist assistant? Dapat pala tayong mag-celebrate. Gusto mo kumain muna tayo? Sagot ko. Wag na, Rico. Itago mo na lang yung pera mo. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Pero next time na ha? Sa sahod ko na lang, promise. Sige, ikaw bahala. Once again, congratulations. I'm so proud of you, mahal. Nga pala, kamusta na yung proposal ko sa'yo? Proposal? Wala ka naman sinasabing business proposal eh. Hindi, iba yun. Yung about sa kasal. Seryoso ako sa sinabi ko. Kapag makaipon na ako, itutuloy ko na ang kasal natin. Kasal ka dyan. Hindi ka pa nga nag-propose? Ganun ba? Gusto mo ngayon na? Oo, andyan ka na naman. Basta, bubuo tayo ng masayang pamilya. Magpapatayo tayo ng bahay na sakto lang sa atin. Tapos 10 anak. Bubuo ka ba ng isang basketball team? Bakit hindi pa isang dosena? Okay lang? Loko? 4 lang siguro. O sige, mahal. Ikaw ang bahala. Basta may junior ako Ang dami mo ring ime, no? Sana magkatotoo ang mga sinasabi mo. Oo naman. Lahat ng sinasabi ko tinutupad ko. Mukhang wala ka atang tiwala sa akin, mahal eh. Hindi naman sa ganun, Rico. Ayoko lang kasi na umaasa sa wala. Alam mo naman ng mga pinagdaanan ko sa ex ko, di ba? Basta, mahal. Ito lang ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At lahat ng sinasabi ko sa'yo, magkakatotoo. Basta, magtiwala ka lang ha. Kapag ikaw hindi mo yan tinupad at niloko mo ko, makakatikim ka talaga sa akin. Makakatikim? Mukhang gusto ko yan Alam mo, Rico, puro kakalokohan. Hindi ko na alam kung baka pinagtitripan mo lang ako eh. Totoo nga. Kapag makaipon na ako, tutuparin ko lahat ng yun. Promise. Kung makakaipon ka na, edi matagal pa yun. Konti na lang at mabubuo ko na ang iniipon ko para sa kasal natin. Huwag ka lang mainip, mahal Yes, mahal. Magtitiwala ako sa'yo. Oh, ayun na pala ang iniintay natin. Si Manong. Ano, Glenn, tara? Okay, tara. Para makapagpahinga na rin tayo, mahal. Mahal? Di kaya jowa niya to? First time kong may narinig na tinawag niya tong mahal Sa ilang beses ko ng pagsunod kay Rico, wala naman siyang call sign o terms of endearment sa mga babae niya. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ako nakikinig sa likod ng waiting shed. Pero dinig na dinig ko na niyaya ni Rico na magpakasal ang babaeng yon. Isa pa ay ang dami niyang pinangako sa kanya. Oo nga at crush ko si Rico pero hindi naman ako nag-iilusyon na ako ang mamahalin niya. Isa pa ay unti-unting parang kapatid na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya ng mga panahong yon. Kaya hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ba ay selos o inis o pagdududa. Siguro nung una ay selos na napalitan ng awa dahil sa kahihinatnan ng kanyang mga gawain. Kahit na seryoso na siya sa ibang babae ay patuloy pa rin siyang nagloloko at ang mga ginagawa niya ay panloloko sa mga babae na mga dinadala niya sa motel. Oo, Papa Dudut, may mga pagkakataon na nakita ko si Rico na dinala sa motel yung mga babaeng kinita niya. Napag-alaman ko pa na minsang uma-absent ito sa trabaho para lamang siguro'y gumawa ng mga kalokohan. Hindi ko na sila sinundan pa pero nakakasigurado ako na ihahatid ni Rico diretso pa uwi ang babaeng yon kasi napansin ko na yung babaeng yon lang ang hindi dinala ni Rico sa motel. Pero minsang hindi ko sinasadyang umuwi ng maaga. Pagpasok ko sa apartment ay naabutan ko sina Rico at Glendy na hubot-hubad. Nagkagulatan pa kaming tatlo. Natulala at nanigas ako sa kinakatayuan ko at sila naman ay agad na nagbihes, Papa Dudut. Ano ba naman yan, Rico? Dito talaga sa bahay ko? Rico, ano nangyayari? Sino siya? Hindi ba nasabi sa'yo, te? Bakit ganyan ka magsalita?
Bading ka? Hoy, wag mo ako mabading-bading ha. Ang kapal mo naman na sumama ka dito. Hindi na kayo nahiya. Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? Ay, iba ka din talaga, te. Totoo naman eh. Papasok ka ng ganun-ganun lang. Hindi ka tinuruang kumatok. Wow talaga. Ikaw pang matapang? Kabastusan ang ginawa mo. Pwede kang kasuhan. Sa katunayan, ako ang dapat magkaso. Pwede ko kayong kasuhan eh. Kakasuhan ko kayo ng trespassing dahil wala kayong consent na pumasok sa bahay ko. Rico, naguguluhan ako. Sino ba siya? Anong sinasabi niya? Wala. Si Jam yan, ka-roommate ko lang. Nakikitira lang siya sa akin. Jam, mamaya na tayo mag-usap. Roommate? Nakikitira? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pwede ba, tigilan mo yung pagsaselos mo? Wala naman tayong relasyon ah. Ano? Huwag mo ko binabastos ha? Kung sabihin ko kaya sa kasama mo na playboy ka at gabi-gabi lumalabas ka para i-meet up ang mga babae mo. At ito pa, sinasama mo sa motel. Ha? Jam, huwag kang gumawa ng storya. Mas lalo mo lang pinapalaki ang problema. At ako pa ngayon ang nagpapalaki ng problema? Sino ba dito ang trespassing at nanggulo sa dating tahimik na buhay ko? Di ba ikaw? Nakiusap ka na makikitira ka sa akin para makaipon ka. At ngayon ito pang igaganti mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo, Rico. Rico, totoo ba ang sinasabi niya? Tama ka na nga, Jam. Kanina ka pa eh. Gumagawa ka na ng storya. Alam ng Panginoon kung sino nagsasabi sa atin ng totoo, Rico. Oo, at ako ang nagsasabi ng totoo. Gumagawa ka lang naman ng storya eh. Wow ha? Ako pa ngayon ang gumagawa ng istorya. Mahiya ka naman, Rico, sa mga pinagsasabi mo. Please, Jam, tumahimik ka na. Alam ko naman bakit ka nagagalit eh. Dahil may gusto ka sa akin, bakla ka. Alam mo, matagal ko nang alam yan, Jam. Pinapakisamahan na lang kita dahil nakikitira ako sa'yo. Oo, totoo nagkagusto ko sa'yo dati. At unti-unting nawala yon nung tumira ka na dito sa akin. Napalitan nyo ng malasakit at tinuring na lamang kita bilang kapatid. Naawa lang ako sa'yo nun, Rico. Kaya kita pinahintulutan tumira sa akin. At ito pang igaganti mo sa akin, ha? Aalis na ako at huwag niyo na akong idamay sa problema niyo. Glenn, makinig ka naman sa akin oh. Let me explain. Ang gusto ko, explain mo yung sinasabi niya. May mga babae ka ba? Huwag kang makinig sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo, Rico. Sinungaling ka. Hindi ko inaasahan na magagawa mo to sa akin. Akala ko pa naman nagsasabi ka ng totoo. Baka nga ibang Rico pa tong kausap ko eh. Umamin ka. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Umamin ka! Oo, Glenn, pero… Wala nang pero. Diyan ka na, manluloko ka. Akala ko ako lang. Diyan ka na! Glendy! O ano, ba't ka tumahimik? Masaya ka na, ha? Tingnan mo ang nangyari. Iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kung hindi ka lang naging epal, edi sana hindi mangyayari to. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na mauuwi kami sa pag-aaway ni Rico. Maayos naman ang pakikisama ko sa kanya kaya isang palaisipan sa akin kung bakit niya nagawa yon. Normal lang naman na sa babae at lalaki ang ginawa nila. Pero yung sa bahay ko ginawa yon tapos sa'yo ko pa yung mali ay ibang usapan naman po yun. Umalis si Rico pero bago siya umalis ay sinumbatan pa niya ako. Ako pa talagang nasumbatan. Pero hindi ko na lamang pinatulan kasi sa totoo lang ay nakakabobo. Yung parang bola na ipapasa niya sa akin yung sisi. Nang makaalis si Rico ay napahiga na lamang ako sa kama. Ang daming iniisip at isa doon ay ang landlady ko. Siguradong nadinig niya ang iskandalo. Iba pa ang hiya ko naman sa mga kapitbahay ko. Marahil yun na nga ang katapusan ng aming pagkakaibigan at bilang roommates ni Rico. 2 buwan nang lumipas ay hindi ko na nakita si Ricong muli at nakausap ko ang kaibigan kong si Dada na boss ni Rico sa trabaho. Wala na pala si Rico sa pinagtatrabahuhan nito dahil sa madalas na pag-absent niya ay tinanggal siya sa trabaho. Naawa ako sa kalagayan ni Rico ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko na alam kung paano siya mahahanap. Isang araw ay may kumatok sa pintuan ng apartment ko at laking gulat ko nang makita sa aking harapan ang isang taong hindi ko na inaasahan pa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwan ay may kumatok sa pinto ng aking apartment.
At nang binuksan ko ito ay nakita ko si Glendy, ang babaeng kasama ni Rico ng gabing masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko sana siya gustong pabuksan ng mga oras na yon dahil galit pa rin ako sa kanya. Pero hindi ko natiis kaya hinarap ko pa rin siya at pagbukas ng pinto ay agad ko siyang nasigawan. Tumahimik na lamang siya at hindi niya ako sinigawan pabalik. Maya-maya ay may isang kapitbahay na dumaan sa tapat ng pinto ko at nakilala si Glendy bilang ang babaeng nag-iskandalo dati. Pinagsabihan siya ng aking kapitbahay ng medyo mga masasakit na mga salitang binitawan nito kay Glendy. Halos maiyak siya sa sinabi ng aking kapitbahay na kesyo malandi siya at sa bahay pa ng iba gumagawa ng himala. At dahil doon ay naawa naman ako kaya napilitan akong papasukin si Glendy para tantanan ng kapitbahay ko. Pero hindi lang doon ang awa na naramdaman ko nang pumasok siya sa loob ng tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung ano pero naaawa ko sa kanya ng husto. Walang sarcasm yon, Papa Dudut, kasi parang hindi maganda ang dala niyang balita ng mga oras na yon. Bakit ba pumunta ka pa dito? Kung hinahanap mo si Rico, hindi na siya dito nakatira. Nako, kung ano man yung problema niyo ni Rico, labas na ako dyan, Glenn. Hindi ako naparito para maghatid ng gulo. Sa katunayan, hinahanap ko talaga si Rico. Nasaan na kaya siya? Saan siya lumipat? Hindi ko alam. Wala na kaming komunikasyon matapos yung araw na nag-iskandalo tayong tatlo. Humihingi ako ng tawad sa nangyari noon. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa iyo noon, ha? Ano pa nga ba? Ang tagal na din naman nun eh. Eh di kalimutan na lang natin. Salamat. Jam? Hindi kasi tayo na ipakilala ng maayos. Oo, Jam nga. At ikaw si Glendy o Glenn. O tawagan nyo lang ni Rico ang Glenn. Glenn talaga ang nickname ko sa lahat, hindi lang kay Rico. Pasensya ka na pala kung magulo ngayon dito sa apartment ko. Wala kasi ako sa tamang katinuan ngayon para maglinis. Sa dami rin ng mga problemang iniisip. Okay lang, Jam. Hindi naman ako magtatagal. Pero itatanong ko lang uli kung may ideya ka kung saan na kaya si Rico ngayon. Ewan ko. 2 buwan na rin nung huli ko siyang nakita simula nung nag-away tayo. Actually, kinokontak ko rin siya eh. Pero hindi sumasagot. Nalaman ko nga na nasisante siya sa pinagkatrabahuhan niya. Ikaw ba? Hindi mo na rin ba siya nakontak? Hindi na eh. Actually, ako yung nagtago noon. Pero nung mapagpasyahan ko siyang kontakin, wala na. Hindi niya na sinasagot ang telepono niya. Ganon din siya sa akin. Natanggal pala siya sa trabaho. Paano kaya siya nabubuhay? Sa palagay ko, nagpalit siya ng SIM card. Baka nga. Di bale, susubukan kong kontakin. Magtatanong ako sa iba pa naming mga kaibigan. Sa totoo lang, Jam, naaawa rin ako sa kalagayan ni Rico. At nalaman ko pa na nasisante siya sa pinagtatrabahuhan niya. Baka kaya siguro siya nagpabaya sa trabaho dahil sa mga nangyari. Oo, siguro hindi niya rin kinaya mga nangyari. Siya nga pala, ano ba sana pakay mo sa kanya? Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Hindi. Pumarito ako dahil gusto ko lang magpaalam. Magpaalam? If you don't mind, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapaalam lang sana ako sa kanya na aalis na ako at pupunta muna sa ibang bansa. Jam, huwag ka magugulat. Buntis ako at si Rico ang ama. Totoo bang narinig ko, Glenn? Nabuntis ka? At si Rico ang ama ng batang yan? Oo, Jam. At kay Rico ko lang binigay ang pagkababae ko. Kaya nakakasiguro akong anak namin to ni Rico. Kung ganun, dapat lang pala nakontakin natin si Rico. Teka, subukan ko kontakin para mapanagutan niya ang batang yan. Wag na, Jam. Actually, hindi dahil dyan ang pinunta ko dito eh. Hindi para panagutan ni Rico ang bata. Kundi para ipaalam lang na pinagbubuntis ko ang anak namin ni Rico. At aalis na ako papuntang ibang bansa. Jam, pumarito din ako dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga nasabi at inasal ko noong mga panahong nag-away tayo. Ako din.
Gusto kong humingi ng tawad at nahusgahan ko ang pagkatao mo. Tao lang tayo, nagkakamali. Sorry talaga, Glenn. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat, Jam. At napatawad mo na rin ako. Oo naman. At saka wala ka naman talaga dapat ihingi ng tawad eh. Sa katunayan pa nga, dapat ako talaga masihingi ng patawad dahil sa mga masasakit na nasabi ko sa'yo. Naku, wala yun. Mabuti pa. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Mabuti pa nga. At sana nga, magsilbing leksyon din ang mga nangyari para kay Rico. Sinabi mo pa. Maraming salamat talaga, Jam. Yeah, sure. So, let's be friends na? Mag-iingat ka, Glenn. Salamat, Jam. At kayo rin. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Nang malaman kong buntis si Glenn at si Rico ang ama, hindi ko lubos maisip na aabot sa ganung punto ang mga pangyayari. Kaya agad kong kinontak si Rico upang ipaalam sa kanya na nagkita kami ni Glenn at nag-usap tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi talaga ako mapakali sa aking mga nalaman, pero paano ko sasabihin kay Rico kung ayaw niyang magpakita o magparamdam man lamang. Makalipas nga ang 1 taon ay naalala ko ang lumang numero ni Rico, yung dating niyang ginagamit. Walang mawawala kung susubukan kong magbaka sakali. Tinawagan ko ang numero, nag-ring at sinagot ni Rico. Yun pala ang numero na pinarehistro niya bilang kanyang permanenteng gagamitin. Kahit na alam namin ang boses ng isa't isa ay nagulat pa rin kaming dalawa at nagkatanungan kung kami nga ang magkausap ng mga oras na yon. Naghingian kami ng kapatawaran at nagkapatawaran. Nagkumustahan, nagtawanan, nag-catch up kami, Papa Dudut. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ba kaming mag-usap ng harapan. Agad naman siyang pumayag si Rico kaya nag-set kami ng araw at napagkasunduan sa isang pizza house magkita, Papa Dudut. Jam, kamusta ka? Okay lang naman. Pwede ka bang mayakap? Walang mali siya ha. Ikaw talaga. Halika nga dito. Kumusta ka naman? Mukhang blooming pa rin ah. Sana naman okay ka talaga, Rico. Teka, dito ka na pala nagtatrabaho sa pizza house? Oo, at hindi lang nagtatrabaho, Jam. Kundi ako ang may-ari ng pizza house na to. Pwede nga. Yan ka na naman eh. Pinaprank mo naman ata ako eh. Baka may camera dito ha? Oo nga. Nakaipon ako ng malaki nung nakikitira ako sa apartment mo. Talaga ba? Nice. Nakakatuwa naman tong achievement mo. Salamat. Ikaw naman, mukhang yayamanin ka na rin eh. Nasa government ka pa rin ba? Nako, di naman. Ganyan na talaga ako. Woke up like this. Charot. Oo, nasa government pa rin ako. Napromote ako ulit, Rico. Dahil nagustuhan ng boss ko ang pagiging masipag ko sa trabaho. Hindi na ako magtataka kung magiging boss ka na rin dahil masipag ka eh. At in fairness, bagay din sa'yo maging boss. Aminin. Sinabi mo pa. Joke. Siya nga pala, Rico. May gustong kumausap sa'yo. Sino? Saglit, tatawagin ko muna. Glenn? Rico, kumusta? Glendy? Oo nga, siya nga yan. Hindi ka makapaniwala? Nabigla lang ako. Okay naman ako. Sinong baby na to? Uy, natutulog. Ang cute naman. Kargahin mo siya. Ha? Oh, dahan-dahan. Hindi ako sanay ha. Sino ba tong cute na baby na to? Si Baby Rica. Anak natin. Paano nangyari yun? Di ba nung umalis ka, hindi ka naman buntis? Jam, may alam ka ba dito? Kamakailan ko lang din nalaman. At pinakita ni Glendy sa akin ang resulta ng DNA test. Napatunayan na anak mo si Rica. Paano? Paano niyo ako napa-DNA? Nakakahiyaman, aaminin ko na. Yung brush na ginagamit mo dati na may mga buhok mo, tinago ko. Kaya yun yung binigay ko kay Glendy. At huwag kang mag-alala.
hindi kita inoobliga kay Baby Rica. Narito ko para ipaalam sa'yo na ikaw ang ama. Kahit papano, ama ka pa rin ni Rica. Ayoko rin na walang kilalang ama si Rica, kaya minabuti ko na lang na ipaalam sa'yo to para na rin sa kapakanan ng bata. Di ako makapaniwala na magbubunga ang ating pagmamahalan dati, Glenn. Alam mo, Rico, si Baby Rica nagsilbing lakas ko nung nasa ibang bansa ako. Nangarap ako ng maayos na buhay para sa kanya. Anak, tulog ka lang ha. Kakargain kita. Ako ang papa mo. Mana sa'yo yan eh, tulog mantika. Pati itsura ko namana niya. Sige na nga. Ilong, lips. Ewan ko yung mata kung sa akin namana. Nakapikit pa kasi siya eh. Ako ba walang ambag sa itsura ni Baby? Sana ang kabaitan mo. Ano ba? Maiiyak ako niyan eh. Huwag kang iiyak. Baka magising si Baby. Oo nga. Ay, tama na nga muna yung papuri sa akin. Mabuti pa, Rico, ibigay mo muna kay Glendy si Rica. Tapos lutuan mo kami ng bestseller mong pizza. Balita ko masarap raw ang pizza nyo rito. Ay oo! Ipapatikim ko sa inyo ang chicken pastil pizza. 30 minutes lang, luto yun. Isasalang ko lang, tapos kwentuhan tayo. Bittersweet ang moment na yon at puno ng kasiyahan para kay Rico. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon, Papa Dudut, dahil nagkapatawaran kami at wala nang galit sa aming mga puso. Isang masayang pangyayari ang pag-uwi ni Glendy mula sa Amerika. Hindi lamang para mabinyagan si Baby Rica, kundi pati na rin para maipakilala niya ito sa ama na si Rico. Kahit na nasa malayo si Glendy at ang kanilang anak na si Baby Rica, ay patuloy pa rin si Rico sa pag-update para sa bata. Natutuwa rin si Rico sa kalagayan ni Glendy sa Amerika at nalaman niya na meron na itong boyfriend at malapit nang ikasal. Kahit na ganoon ay ipinangako ni Glendy kay Rico na ang apelyido niya ang gagamitin ng kanilang anak na si Rica. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang bumalik sa dati ang masayang pagsasama namin ni Rico. Ngayon ay nakatira na ako sa bahay niya. Oo, Papa Dudut, may sarili ng bahay si Rico at sa kanya ako nakatira. And guess what? May sarili akong kwarto. At hindi na ako nag-aalala kung may dalang bisitang babae si Rico. Alam ni Rico na sapat na ang espasyo para sa aming dalawa. Salamat po ng very big, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Maraming salamat po, lalo na sa Barangay Love Story, sa patuloy na pagbibigay daan sa aming mga pakikipagsapalaran sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.